Language, Grade 1, Quarter 2, Week 7. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsunod sa pinuno ng grupo. Day 1, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang language ang pagsunod sa pinuno ng grupo. Day 1. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can identify the main characters in a given text, video, or image. Describe key events in a given text, video, or image. Express interest and enjoyment by sharing thoughts and/or feelings about the text learners engage with. And use words related to school in their own sentences to express ideas about the lesson on obedience. Pag-aralan natin ang salitang obedience o pagsunod. Obedience o pagsunod, ito ay tumutukoy sa kakayahan at kahandaang sundin ang mga alituntunin, batas at tagubilin ng may awtoridad. Ito ay nagpapakita ng paggalang, disiplina at pagkilala sa kaayusan upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa pamilya, paaralan at lipunan. Ano-ano ang mga alituntunin na dapat sundin sa paaralan? Narito ang mga alituntunin na dapat sundin sa paaralan. Una, pagpasok sa paaralan ng maaga at araw-araw. Pangalawa, pagsusuot ng tamang uniforme. Pangatlo, paggalang sa guro, kaklase, at mga kawani ng paaralan. Pang-apat, pagsunod sa mga tuntunin sa silid-aralan. Panglima, pag-iingat at wastong paggamit ng gamit sa paaralan. Pang-anim, pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa loob at labas ng paaralan. Pampito, pag-iwas sa gulo, panunukso ng kaklase, at anumang gawain na makakasama sa iba. At pangwalo, pagtatapat sa paggawa ng takdang aralin at pagsusulit. Bakit kailangang sundin ang mga alituntunin sa paaralan? Una, upang magkaroon ng kaayusan sa paaralan. Pangalawa, para sa kaligtasan ng lahat ng mag-aaral at guro. Pangatlo, upang maging disiplinado at magkaroon ng magandang asal ang mga estudyante. Pang-apat, para maging maayos ang pag-aaral ng mga mag-aaral. At panglima, upang matutong gumalang at makisama sa kapwa. Ngayong araw, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tagubilin o instructions ng mga nakatatanda at mga pinuno at kung ano ang mga maaaring mangyari kung hindi tayo susunod sa kanila. Basahin ang mga sumusunod na salita na may kinalaman sa ating aralin. Langgam, pinuno, pagsunod, masunurin. Pinuno. Ang pinuno ay taong namumuno o nangunguna sa iba. Halimbawa, si Andres Bonifacio ay kinikilalang pinuno ng Katipunan. Pagsunod. Ang pagsunod ay pagtupad sa sinasabi o inuutos. Halimbawa, ang pagsunod sa mga magulang ay tanda ng paggalang at pagmamahal. Masunurin.
Ang masunurin ay taong marunong makinig at tumutupad sa ipinag-uutos. Halimbawa, ang isang masunurin na anak ay nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa pamilya. Langgam. Ang langgam ay isang maliit na insektong karaniwang kulay itim o pula na naninirahan sa kolonya. Kilala sila sa pagiging masipag at sama-samang kumikilos upang makapag-ipon ng pagkain at makapagtayo ng kanilang tirahan. Halimbawa, nakita ko ang mahabang hanay ng mga langgam na nagdadala ng mumo. Ang langgam ay masisipag na insekto na laging nag-iipon ng pagkain. Nakakita na ba kayo ng pangkat ng mga langgam na nakahanay habang gumagapang sa pader o sa sahig? Ang mga langgam ay masisipag at nag-iipon ng pagkain para sa kanilang kolonya. Manood ng isang video. Kapag kayo'y nanonood ng video o nakikinig ng isang kwento, kailangan ninyong bigyang pansin ang mga tauhan kung ano ang kanilang anyo, ano ang kanilang ginagampan ng papel, at ang kanilang mga kilos. Tandaan rin kung ano ang mga nangyayari sa kwento. Panoorin ang video na makikita sa link sa ibaba kung saan ito ay bahagi ng pelikulang A Bug's Life. Kung napanood nyo na ang videong ito, bibigyan ko kayo ng buod ng kwentong ito. Mapapanood sa video ang hanay ng mga langgam na may buhat-buhat na pagkain at kanilang iniipon ng mga ito sa kanilang imbakan. Subalit may nalaglag na malaking dahon sa kanilang daraanan kaya naputol ang kanilang linya at hindi na makita ang mga naunang langgam. Nag-alala ang mga langgam na hindi na sila makakadaan dahil sa malaking dahon na nakaharang sa kanila. Nakita ito ng isang tagapagmasid sa mga langgam at siya ay namuno upang gabayan ang mga nag-aalalang langgam sa kanilang daraanan. Pinaliko niya ito sa dahon at natagpuan na rin nila ang mga langgam na nauna na sa kanila. Kaya naman sila ay nagpasalamat sa namuno sa kanila. Ngayon, pagkatapos panoorin ang bahagi ng pelikulang A Bug's Life, sagutin naman ang sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, sino ang mga tauhan sa video? Tama! Ang mga langgam. Pangalawang tanong, ano ang ginagawa ng mga langgam sa video? Tama! Ang mga langgam ay naghahakot ng mga pagkain. Pangatlong tanong, ano ang nangyari sa mga tauhan? Ano ang naging problema ng mga langgam? Tama! Ang mga langgam ay nag-alala dahil may humarang na malaking dahon sa kanilang daraanan. Pang-apat na tanong, sino ang nakatulong sa kanila? Tama! Ang tagapagmasid sa mga langgam. Panglimang tanong, paano nila nalagpasan ang kanilang problema? Tama! Pinamunuan sila ng tagapagmasid sa mga langgam upang ituro ang kanilang daraanan. Pang-anim na tanong, kung hindi sila sumunod sa kanilang pinuno, ano kaya sa inyong palagay ang maaaring mangyari? Tama! Maaring sila ay magkagulo at masira ang kanilang hanay papunta sa imbakan ng pagkain. Pang-pitong tanong, ano ang paborito ninyong bahagi sa kwentong ipinakita sa video? Bakit? Para sa akin, ang paborito kong bahagi ay kung paano itinuro ng pinuno ang kanilang daraanan. At para naman sa pangwalong tanong, bakit mahalagang sumunod sa pinuno? Tama! Mahalagang sumunod sa pinuno dahil siya ang gumagabay sa atin. Kapag tayo ay sumusunod, nagkakaroon ng kaayusan at pagkakaisa. Sa pamamagitan nito, mas madaling makamit ang ating mga layunin.
Ngayon naman panoorin ang iba pang mga video at ipaliwanag kung paano ipinapakita ang pagsunod sa pinuno. Ang unang video ay ang Birds, The Science of the Flying V Formation. I-search lamang sa link na ito. Makikita sa larawan ang pinakapinuno ng mga ibon. Ang ibon na ito ang namumuno sa lahat ng ibon. Ang Northern Bald Ibis ay isa sa mga ibon na kilalang lumilipad gamit ang V formation. Ginagawa nila ito kapag sila ay nagmamigrate o lumilipad ng malayo katulad ng mga gansa at crane. Kapag ang isang ibon ay pumapadyak ng kanyang pakpak, gumagawa ito ng hangin na tumutulak pataas. Ang kasunod na ibon ay sumasabay sa puwersang ito kaya mas kaunti ang enerhiyang nagagamit niya sa paglipad. Mas malayo ang nararating dahil naiiwasan nilang madaling mapagod. Nakakalipad sila ng mas mahaba at mas malayo kumpara kung nag-iisa lang. Ang V formation ay nagbibigay ng magandang linya ng paningin sa lahat ng ibon. Kaya mas madali silang makasunod sa leader at maiwasan ang banggaan. Sila rin ay nagpapalitan ng leader. Ang nasa unahan ang pinakapagod dahil siya ang humahati sa hangin. Kapag napagod, nagpapalit sila ng posisyon para lahat ay makapahinga. Kaya ang V formation ay isang estratehiya ng pagtutulungan para makatipid sa lakas at maging ligtas ang paglalakbay ng mga ibon. Ang pangalawang video na inyong papanoorin ay Bees, How Worker Bees Make Honey by Little Fox. Panoorin lamang sa link na ito. Ang paggawa ng honey ay isang mahalagang gawain lalo na sa mga manggagawang bubuyog. Gumigising ng maaga ang mga manggagawang bubuyog na matatagal na sa kanilang serbisyo at sila ay nag-iipon ng nectar mula sa mga bulaklak. Sinisip-sip nila ang nectar gamit ang kanilang mahabang dila na parang straw. Ang nectar ay inilalagay nila sa kanilang honey stomach, kung saan ito ay nahahalo sa mga enzyme na tumutulong baguhin ang asukal ng nectar. Pagbalik sa pugad, ipinapasa ng bubuyog ang nectar sa iba pang worker bees sa pamamagitan ng bibig. Inilalagay nila ito sa mga wax cell ng honeycomb. Pinapaypayan ng mga bubuyog ang nectar gamit ang kanilang pakpak upang matuyo hanggang ito ay mas maging malapot pa. Ang paggawa ng honey ay mahirap na gawain. Ang mga manggagawang bubuyog ay ginagawa ito ng sama-sama na gaya ng isang team. Pangatlong video ay The Music Conductor and the Orchestra. Panoorin lamang sa link na ito. Ang music conductor ay hindi tumutugtog mag-isa. Siya ang pinuno ng isang orkestra, banda o choir. Gumagamit siya ng baton upang gabayan ang timing, bilis at lakas ng tugtog. Ang kanyang team ay binubuo ng mga musikero, tumutugtog ng iba't ibang instrumento o mga awit. Ang tagumpay ng pagtatanghal ay nakasalalay sa pagtutulungan ng conductor at ng kanyang team. Ang conductor ang gumagabay pero ang team ang aktwal na tumutugtog o umaawit para mabuo ang musika. Ang team ay sumusunod sa conductor upang maging maayos ang kanilang pagtatanghal. At ang pang-apat na video na inyong papanoorin ay Synchronized Precision Walking. Panoorin lamang sa link na ito. Ang Synchronized Precision Walking ay isang uri ng pagtatanghal kung saan ang isang grupo ng tao ay nagmamarcha o naglalakad ng sabay-sabay sa parehong bilis, direksyon at galaw. Mayroong pinuno ang Synchronized Precision Walking. Karaniwan, tinatawag siyang commander, leader o caller. Siya ang nag-uutos kung kailan magsisimula, liliko, hihinto o magbabago ng galaw. Ang lahat ng kasali ay kailangang sumunod sa pinuno upang maging sabay-sabay at eksakto ang kanilang paglakad. Kung walang pinuno,
madaling magkakagulo at mawawala ang pagkakaisa ng grupo. Panoorin rin ang isa pang video na ito. Panoorin ang video sa link na ito. Magbigay ng iba pang halimbawa ng mga grupo na alam ninyo sa paaralan na may pinuno at ang kahalagahan ng pagsunod sa mga pinuno sa mga grupong ito. Halimbawa, mga opisyal ng klase, pamunuan ng mga mag-aaral, coach ng koponan, at iba pa. Sino ang mga pinuno sa paaralan? Sa kanilang maliit na grupo, sa pangkat ng mga tagalinis, sa klase, sa mga club o organisasyong inyong kinabibilangan, at iba pa. Ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Bakit mahalagang sumunod sa ating mga pinuno sa pangkat? Ano ang maaaring mangyari kung hindi natin gagawin ang ating mga alituntunin? Magbahagi sa klase ng isang karanasan kung saan sumunod kayo sa pinuno ng inyong pangkat o grupo dito sa paaralan. Ibahagi kung ano ang inyong ginawa at paano ito nakatulong sa inyong pangkat o grupo. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!